Noong 1941, isang grupo ng mga kabataang Thai ang tinanggap sa hukbo bilang mga bagong recruit, kaya lahat sila ay kinunan ng litrato. Pagkatapos, palihim silang pumunta sa pantalan kung saan naniningil si Mock ng ilang barya kapalit ng pagpapasilip sa loob ng isang bangka. Lumalabas na may isang sundalo na gumagawa ng kalokohan kasama ang isang babae, kaya sinisilip siya ng kanyang mga kasamahan at nagiging abala sa kanilang mga kamay. Maya-maya, dumating ang kapitan at pinagalitan si Mock dahil sa kanyang munting negosyo. Pinag-ehersisyo niya si Mock habang pumasok siya sa bangka upang pag-alitan din ang iba. Ngunit sa halip na makinig, binutuhan ni na Mock at ng kanyang kaibigan ng lambat ang kapitan, at tumakbo ang grupo. Mabilis ding kumilos ang kapitan at bigla na lang sumulpot sa kalsada upang harangan sila. Pagkatapos, pinarusahan niya sila sa pamamagitan ng pagpapagawa ng ehersisyo sa dalampasigan ng ilang oras. Nauwi ang mga lalaki sa paglalaro sa mga alon. Samantala, nalaman ng kapatid ni Mock na si Mek na buntis ang kanyang nobya na si Pen. Labis siyang natuwa sa balita kaya naglabas siya ng singsing upang mag-propose, at pumayag si Pen. Naputol ang kanilang sandali ng isang mangingisdang natataranta ang tumalon mula sa kanyang bangka upang sabihin na may nakita siyang paparating na mga barko ng kalaban. Ilang sandali lang, nagkaroon ng pagpupulong ang mga lider ng militar ng Thailand kasama ang isang grupong Hapones upang makipagkasundo. Ipinaliwanag ni Dr. Keido na nais ng Japan na magpalawak patungo sa India at China, kaya gagamitin nila ang Thailand bilang kanilang base. Binanggit niya na pumayag ang pamahalaan ng Thailand na magbayad ng danyo sa digmaan at magbigay pa ng mga supply. Nagpakita rin si Keido ng isang video upang ipakita ang kanilang eksperimental na biolohikal na sandata. Isang lalaki ang namilipit sa sakit sa loob ng ilang minuto bago naging halimaw ang kanyang mukha. Ayaw ng Japan na makipaglaban sa kanilang mga kaalyado, ngunit gagamitin nila ang sandatang ito kung hindi makikipagtulungan ang Thailand. Pumayag ang komandante ng Thailand na ibigay ang kanilang base sa Japan, ngunit ipinaliwanag na kailangan pa rin nilang magpakitang laban kahit papaano. Pagkatapos nito, inilagay sa mataas na alerto ang mga tropa at kailangang maghanda sa labanan ang mga batang sundalo, ngunit nagpasya si Mock na umuwi na lamang. Dumating ang kapitan at sinabi sa ina ni Mock na si Tarn na kailangang mag-report sa tungkulin ang lahat ng sundalo. Nawala na ni Tarn ang kanyang asawa sa digmaan at ayaw na niyang mawala pa ang kanyang mga anak, kaya nakipagtalo siya sa kapitan upang magpalipas ng oras habang palihim na tumakas si Mock sa likurang pintuan. Nang makarating si Mock sa kagubatan, nabangga niya si Mek, na tinawag siyang duwag at laging tumatakas sa kanyang mga problema. Pabirong sumaludo si Mock at sinabi na hindi siya mananatili upang katayin, at pinaalala na hindi niya kailanman ginustong maging sundalo tulad ng iba sa kanilang pamilya. Nang sabihin ni Mek na magiging tiyuhin na siya, inaya siya ni Mock na tumakas na lamang silang dalawa, ngunit tumanggi si Mek dahil nais niyang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Pagkaalis ni Mek, kinailangan harapin ni Mock ang kanyang panloob na pakikibaka. Sa dalampasigan, walang habas na pinapatay ng hukbong Hapones ang mga tropang Thai. Sunod-sunod na bumabagsak ang mga katawan ng walang awa, at nagiging pula ang tubig dagat. Bumalik si Mock at agad na muling sumama sa kanyang mga kasamahan, na nagmamadaling magtago sa takot. Nagsimulang sumigaw ang kapitan upang hikayatin silang lumaban, ngunit agad siyang napatay ng isang bala. Nang unti-unting hamupa ang labanan, hinikayat ni Mol ang kanyang grupo na tumakbo. Sa malapit, may isang kaong Hapones na inanod sa pampang. Bigla itong bumukas at may isang zombie na gumapang palabas. Kalaunan sa kagubatan, patuloy na tumatakbo ang mga batang sundalo, ngunit may isang bagay na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno, tumatalon sa mga lalaki isa-isa upang patayin sila. Matapos ang mahabang pagtakbo, napagtanto ni Mock na siya na lamang ang natitirang sundalo. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, napahakbang siya sa isang latian at unti-unti siyang lumulubog. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang buo niyang katawan ay nalunod sa tubig. Sa sandaling iyon, may isang sundalo na umabot sa tubig at hinayla si Mock palabas. Matapos huminga ng malalim, tumangala si Mock at kinilabutan ng matuklasan na isang zombie ang nagligtas sa kanya. Sa katunayan, pinalilibutan siya ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa paligid ng latian, na nagpapakita na silang lahat ay nagbago na. Sa opisina,
Pinakikinggan ng mga lider ng militar ng Thailand at ni Kado ang balita, na nagpapatunay na humiling ang pamahalaan ng Thailand ng tigil putukan at kasalukuyang nakikipagnegosasyon sa Japan. Ilang sandali pa, dumating ang isang patrol team sa kagubatan at nakakita ng mga buto na nakasabit sa isang baging. Bigla na lamang umuga ang baging, at ang ingay ay nakaalerto sa mga zombie na lumabas mula sa kanilang pinagtataguan upang umatake. Agad na nagpaputok ang patrol at napatumba ang mga zombie. Matapos ang ilang minutong basta na lamang pagpapaputok, sinubukan ng mga sundalo na kunin ang mga katawan ngunit nakita nilang wala na ang mga zombie. Nang sila ay lumingon, nadiskubre nila na kalahati ng ulo ng kanilang leader ay nawawala at may isang zombie na kumakain dito. Maya-maya, bumalik ang iba pang mga zombie at mabilis silang pinalibutan sa isang biglaang pag-atake. Sa base, isang ina ang desperadong naghahanap sa kanyang nawawalang asawa. Nandoon si Pen na nagtatrabaho bilang isang nurse at inaalo siya, sinasabing malapit nang mahanap ng mga search team ang lahat. Ipinahayag sa radyo na naging maayos ang negosasyon at ngayon ay magkaibigan na ang Japan at Thailand, kaya hinihikayat ang mga mamamayang Thai na suportahan ang mga tropang Hapones. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Mek sa kagubatan upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit mga pira-pirasong katawan at isang naglalahong apoy lamang ang kanyang nakita. Bigla siyang nakarinig ng ingay at sinundan ito patungo sa isang hukay na may mga tules, kung saan nakita niya ang isang sundalo sa ilalim. Itinali ni Mek ang isang lubid sa puno at bumaba sa hukay upang tulungan ang lalaki. Ngunit kinilabutan siya nang matuklasan na isa itong zombie na wala ng mukha. Agad siyang inatake ng zombie kaya kumuha si Mek ng isang tules upang lumaban. Matapos ang ilang pakikibaka, naitulak ni Mek ang zombie paatras at natusok ang ulo nito. Ngunit patuloy pa rin itong gumagalaw. Pagkatapos, hinawakan ni Mek ang lubid at nagsimulang umakyat palabas, ngunit hinawakan ng zombie ang kanyang paa at hinayla siya pababa, dahilan upang hindi sinasadyang mahulog ang kanyang pocket watch. Habang siya ay bumabagsak, nagawa ni Mek na makakuha ng isang sibat mula sa naglalahong apoy. Agad na nagliyab ang zombie dahil sa mga kislap ng apoy, at doon lamang ito tuluyang namatay. Isang kislap din ang tumama sa mata ni Mek at nasugatan ito. Sa dalampasigan, nagising si Mok na napapalibutan ng mas maraming zombie at mga katawan na kinagat na. Habang pinagmamasdan niya ang isang paro-paro, naalala niya ang nangyari sa kagubatan. Lumalabas na nakagat si Mok at naging zombie rin siya. Nagkaroon ng salo-salo ang ibang mga zombie at may isang babae na pinunit ang kanyang mga laman loob habang sinunggaban ni Mok ang isang maliit na batang babae. Sa kasalukuyan, sumigaw si Mek sa galit at pagkabigo ng mapagtanto niyang siya ay naging isang halimaw na. Pagbalik ni Mek sa base, sinabi niya sa kanyang mga nakatataas ang kanyang nakita. Hawak ni Kado ang ngayon ay bakanteng kahon at desperadong tinanong si Mek tungkol sa lokasyon nito. Pagkatapos, nagpatugtog si Kado ng ilang video upang suriin ang lumang pananaliksik, ang kanyang biolohikal na sandata ay itinuturing na isang virus at sinubukan sa dalawang grupo ng hayop. Ang mga nakaligtas mula sa unang grupo ay nagpakita ng mataas na antas ng lakas, agresibo, at epektibong pag-uugali sa pakikipaglaban. Mayroon din silang mga palatandaan ng kanibalismo. Gayunpaman, ang mga nakaligtas mula sa ikalawang grupo ay hindi umatake. Kahit na mas malakas at mas mabilis sila, tila mayroon silang kaunting pagpipigil sa sarili. Sa kagubatan, tinitingnan ni Mok ang mga piraso ng katawan sa lupa ngunit wala siyang reaksyon. Malapit sa hukay, nakita niya ang relo ng kanyang kapatid at pinulot ito. May larawan ito ng kanilang mga magulang na nagpaluha sa kanya, ngunit ang pag-iyak na ito ay agad na naging pagungal, at sumabay sa pagungal ang iba pang mga zombie. Sa mga medical tent, sinusuri ni Mek ang mga pasyente upang hanapin ang kanyang kapatid ngunit nabigo siya. May isang nakaligtas na nakarinig sa kanya at nagsabi na nakita niya si Mok kanina. Desperadong gustong malaman ni Mek kung saan, ngunit naputol ang kanyang pagtatanong nang tawagin siya ng kanyang komandante upang dumalo sa isang pulong. Sa pangunahing tent, isang sundalong Hapones ang pinagalitan dahil sa pagkawala ng kahon, kaya hinarap niya ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagpapakamatay gamit ang kutsilyo. Nang dumating ang komandante at si Mek, ipinaliwanag ni Kado na nakatakas mula sa kahon ang kanyang biolohikal na sandata at kaya nitong gawing zombie ang ibang tao. Nais itong i-report ng komandante, ngunit pinigilan siya ni Kapitan Nakamura.
Ipinaliwanag nito na may plano siya upang ayusin ang sitwasyon habang pinananatiling lihim ang lahat, at ipinakita ang isang opisyal na dokumento mula sa mga lider ng militar ng Thailand, na nag-uutos kina Mek at sa kanyang komandante na sumali sa isang destroyer task force upang hulihin ng buhay ang lahat ng zombie. Sa kagubatan, pinapanood ni Mok ang ibang mga zombie na kumakain ng anumang katawan na makita nila sa lupa. Naalala niya ang paghabol niya sa batang babae at ang pagkain dito ng walang awa, na nagdulot sa kanya ng matinding pagkakasala. Pumulot si Mok ng baril at sinubukang magpakamatay, ngunit biglang uminit ang kanyang katawan at nagsimulang maglabas ng kakaibang likido na nagpasiklab ng apoy sa kanyang mga kamay. Bago pa tuluyang masunog ang kanyang buong katawan, itinulak siya ng isang zombie sa putik upang patayin ang apoy at tinakpan din ng putik ang kanyang buong katawan. Samantala, patuloy na sinusuri ni Kaido ang pananaliksik. Nang mas malaking dosis ng virus ang itinurok, naging positibo ang reaksyon. Natuklasan nila na sa mga sandaling may matinding stress o emosyon, ang mga specimen ay kayang magliyab ng kusa. Kaya napagtanto ni Kaido na ang kahinaan ng mga zombie ay apoy. Nang subukan ang virus sa mga tao, nagsimula itong mag-evolve. Ilang oras pa ang lumipas, nagising si Mok sa isang kuwebo kung saan ang lahat ng mga zombie ay nagigising din mula sa kanilang pahinga. Ang leader ng grupo na si No ay nagdala ng isang hayop para sa hapunan at inungulan siya ng iba sa matinding pagnanasa, ngunit mas malakas ang kanyang pagungal at napasunod niya ang mga ito. Pagkaalis ni No, nagunahan ang mga zombie na kainin ang hayop. Sinundan ni Mok si No at nakita niya ito sa isang sulok ng kuweba. Umiiyak habang tinitingnan ang mga larawan ng kanyang asawa at ang tulang isinulat nito para sa kanya. Dahil dito, muling tiningnan ni Mok ang larawan ng kanyang mga magulang at naalala niya ang araw na pumunta ang kapitan sa kanilang bahay upang kunin si Mek. Natuwa si Mok na mawawala ang kanyang kapatid dahil makukuha niya ang kama nito, at kumanta pa siya ng bastos na kanta tungkol sa pagkamatay ni Mek sa labanan, na ikinainsulto ng iba. Sa kasalukuyan, umiyak si Mok at nakita ang parehong lungkot sa paraan ng pag-ungol ni No. Nang umalis si No sa kuweba, sinundan siya ni Mok at nakita ang mga larawan sa tubig. Nakatayo si No sa ilog at nakatingin sa malayo dahil naghahalusinate siya ng multo ng kanyang asawa. Ibinabahagi nito ang mga salitang puno ng pagmamahal at binibigkas ang tula, na nagdudulot kay No ng matinding lungkot at stress. Matapos sumigaw sa pagkabigo, ang katawan ni No ay naglaho at naging abo, na tumama sa isang halaman at nagpausbong dito. Samantala, ang ibang mga zombie ay kumakain ng isang malaking hayop ngunit gutom pa rin sila. Isa sa kanila ang nakapagsalita at sinabi sa kanyang mga kasama na ang Japan ang may kagagawan kung bakit sila naging ganito, kaya dapat nilang kainin ang mga ito bilang paghihiganti. Sa kagubatan, natagpuan ng task force ang isang massacre. May dugo, laman, at mga putol na bahagi ng katawan sa kung saan-saan, kaya sinundan nila ang bakas ng pagkawasak upang hanapin ang mga zombie. Nang makarinig sila ng ingay malapit, pinagtago ni Nakamura ang kanyang grupo. Pagkatapos, kumuha siya ng kutsilyo at sinugatan ang sarili upang maglabas ng dugo. Agad na naakit ang isang zombie sa amoy at lumapit kay Nakamura, ngunit bago pa ito makaatake, binaril siya ng isang sundalo gamit ang harpoon upang hulihin. Sa base, inilagay sa isang kulungan ang nahuling zombie. Binuhusan siya ng mga sundalo ng mainit na tubig at nagreklamo si Mek dahil para itong pagpapahirap. Para sa kanya, mas mabuting patayin na lamang ang nilalang, ngunit nais ni Kaido na hulihin at panatilihing buhay ang lahat ng zombie upang pag-aralan sila. Sa sandaling iyon, tinanggal ng zombie ang harpoon sa kanyang katawan at inalog ang mga bakal ng kulungan, kaya pinaputukan siya ng isang sundalo ng ilang beses. Labis ang sakit ng zombie ngunit hindi siya namamatay. Pagkatapos, may dinalang isang sibilyan at agad siyang nakilala ng zombie bilang kanyang ama. Pareho silang umiyak habang hinihingi ng ama na malaman kung ano ang ginawa nila sa kanyang anak. Biglang sinaksak ni Nakamura ang ama sa ulo at nagkaroon ng matinding emosyonal na pagbagsak ang zombie. Nawalan ng kontrol si Mek kaya hinayla siya ng kanyang komandante palayo at pinaalalahanan na wala na silang kapangyarihan. Pagkatapos, inutusan ni Nakamura ang kanyang mga tauhan na magpakawala ng lasong gas sa zombie na patuloy na umiiyak at inaabot ang kanyang ama. Galit na galit si Mek kaya sinugod niya si Nakamura at sinuntok ito, ngunit muli siyang hinayla ng komandante. Itinutok ni Nakamura ang kanyang espada sa kanila at inutusan ang komandante na kontrolin ang kanyang tauhan.
Napilitan ang komandante na sabihin kay Mek na siya ay tinanggal na sa misyon at kailangan na niyang umuwi. Sa sandaling iyon, nabasag ng zombie ang kulungan at nakalabas. Nagulat ang mga sundalo nang makita nila na kinakain nito ang sarili nitong ama. Nang bumalik si Mok sa kuweba, nakita niyang nag-uusap ang mga zombie tungkol sa kanilang nakaraan. Lahat sila ay may mga pangarap noon para sa kanilang kinabukasan, ngunit napilitan silang iwan ang mga ito nang sila ay ipasok sa hukbo. Isa sa kanila ang umamin na nais niyang maging mang-aawit, kaya kumanta siya, at maya-maya ay sumabay na ang lahat. Sa sandaling iyon, napansin nilang may isang nawawala sa kanila, kaya nagpasya silang hanapin ito. Sa isang kalapit na nayon, nagsasagawa ng isang espesyal na ritual ang mga tao upang itaboy ang masasamang nilalang. Ngunit di nagtagal, pinalibutan ng mga zombie ang nayon at sinimulang kainin ang mga tao. Isang ina at ang kanyang anak na babae ang nagulat nang makita na ang isa sa mga halimaw ay ang kanilang minamahal na asawa at ama. Samantala, pauwi na si Pen sakay ng kanyang bisikleta ngunit napilitan siyang huminto upang ayusin ang ilaw. Bigla siyang nakakita ng isang naglalakad at sumigaw dahil mga paalamang ito. Sa bahay, nagdarasal si Tarn para sa ligtas na pagbabalik ng kanyang anak, hindi alam na papalapit na si Mok. Nang may larawang nahulog mula sa dingding, itinuring niya itong masamang senyales at isinara ang bintana. Pagkatapos, lumabas siya upang manigarilyo ngunit biglang nagulat nang dumating si Mek at pinagsabihan siyang manatili sa loob. Ipinaliwanag din niya na malamang ay buhay pa ang kanyang kapatid, kaya niyakap siya ni Tarn bilang pasasalamat. Narinig ni Mok ang lahat at napaiyak habang napagtanto niyang hindi na siya maaaring makapiling muli ang kanyang pamilya, kaya umalis siya. Sa sandaling iyon, dumating si Pen at sinabi ang kanyang nakita. Agad na kumuha si Mek ng baril at ibinigay ito kay Tarn, sinabihan siyang barilin ang anumang kakaiba at sunugin ito kung patuloy pa ring gumagalaw. Sa kagubatan, may isang monghe na nagme-meditate sa likod ng isang tabing. Sinubukan siyang lapitan ng isang zombie ngunit agad niya itong nakilala bilang kanyang anak, kaya nagsimula siyang magdasal. Lumuhad ang zombie at nagdasal din bago umalis. Sa malapit, hinahabol ng isang zombie ang isang ina at ang kanyang anak. Nang madapa ang bata, naabutan sila ng zombie ngunit bigla itong tumigil nang makilala ang kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, dumating ang komandante at ang kanyang kanang kamay at naghanda ang sundalo na barilin ang zombie, ngunit pinigilan siya ng komandante. Binanggit ng zombie ang pangalan ng kanyang anak at sinubukang makipag-usap. Hinawakan ng bata ang kanyang mukha at umiyak dahil sugatan ang kanyang ama. Ngunit nang susubukan na siyang hawakan ng zombie, dumating ang task force. Hinailan ng ina ang bata palayo, ngunit nang magpaputok ang mga sundalo ng harpoon, pamalya sila at napatay ang mag-ina. Pagkatapos, dumating ang iba pang mga zombie kaya agad na nagpaputok ang mga sundalo. Nakilala ng komandante ang mga ito bilang kanyang mga tauhan kaya nagpasya siyang ipaglaban sila sa pamamagitan ng pagpapaputok laban sa mga sundalong Hapones. Sa kasamaang palad, agad napatay ang kanyang kanang kamay. Nang siya naman ang tamaan, nakita niya si Mok sa gitna ng mga zombie at sinabihan itong tumakbo bago siya tuluyang mamatay. Hinawakan ni Mok ang katawan ng komandante at umiyak. Sa sandaling iyon, dumating si Mek at nakita ang mga zombie na kinakain ang task force. May isang nilalang pa nga na binubunot ang buong ribcage ng isang sundalo. Napansin niya na naging halimaw na si Mok kaya binaril niya ito sa balikat. Binanggit ni Mok ang pangalan ng kanyang kapatid bago siya tumakbo, ngunit muli siyang binaril ni Mek. Patuloy na nagmamakaawa si Mok, ngunit pinaputukan siya ni Mek sa ikatlong pagkakataon, dahilan upang mahulog siya sa bangin. Bumagsak si Mek at sumigaw sa matinding dalamhati, nakakaramdam ng matinding guilt sa nangyari. Bigla, bumalik si Mok at inatake siya. Ilang sandali pa, nagising si Mek at natuklasan niyang isa na rin siyang zombie. Sa base, sinabi ni Kaido kay Nakamura Jr. na masyadong mapanganib ang ideya ng kanyang ama na panatilihing buhay ang mga zombie. Habang nagpapakita si Kaido ng video na nagpapakita ng epekto ng abo ng mga zombie sa kalikasan, inakusahan siya ni Nakamura Jr. ng pagtataksil. Ipinaliwanag ni Kaido na mas pipiliin niyang maging taksil kaysa hayaan ang mga zombie na pumatay pa ng mas maraming tao. Kinabukasan, ang lahat ng natitirang sibilyan, kabilang sina Pen, Tarn, at ang monghe, ay dinala sa isang ligtas na bahay.
Dinala ng mga sundalong Hapones ang mga larawan ng mga batang recruit na Thai, sinasabing natagpuan na ang kanilang mga katawan at kailangan silang makilala. Nagkaroon ng emosyonal na pagbagsak ang mga sibilyan habang nakikita ang mga mukha ng kanilang mga anak sa board. Matapos ilagay ang isang zombie sa kahon, sinabi ni Nakamura sa isang Thai na komandante na kailangan nilang patayin ang lahat ng sibilyan dahil hindi dapat magkaroon ng mga saksi. Ang opisyal na kwento ay sasabihing sila ay mga biktima ng digmaan. Tumutol ang komandante, ngunit ibinunyag ni Nakamura na parehong pumayag na ang dalawang pamahalaan dito. Sa kuweba, nakita ni Mock ang ilang zombie na kumakain ng isang tao na kanyang nakilala bilang isang matandang kaibigan. Sinigawan niya sila, ngunit umatake ang mga zombie sa kanya kaya nagkaroon ng labanan. Nang makita ni Mek na natatalo ang kanyang kapatid, agad siyang tumulong at ipinakita ang kanyang kakaibang lakas. Madali niyang natalo ang buong grupo at umungal sa galit, dahilan upang lumuhad ang iba sa pagsuko. Sa sandaling iyon, may isa pang zombie na pumasok sa kuweba. Ipinaliwanag nito na siya ay nahuli at pinahirapan, ngunit nakatakas siya. Ibinahagi rin niya na malapit ng patayin ang kanilang mga magulang. Iniisip ni Mock na isa itong bitag upang palabasin sila, ngunit tumanggi si Mek na pabayaan ang kanilang pamilya at muli niyang tinawag na duwag ang kanyang kapatid. Sa kagubatan, ginagabayan ng isang sundalo ang mga sibilyan sa ilalim ng palusot ng pagdarasal habang nagbabantay sina Nakamura at ang kanyang mga tauhan mula sa kanilang pinagtataguan. Sinubukan ni Nakamura Jr. na kausapin ang kanyang ama, ngunit hindi siya pinansin. Hindi nagtagal, dumating ang mga zombie at nagkaroon ng emosyonal na pagbagsak ang mga sibilyan nang makita kung ano na ang naging anyo ng kanilang mga anak. Pagkatapos, inutusan ni Nakamura ang kanyang mga tauhan na magpaputok, kaya isa-isa nang napatay ang mga sibilyan at bumagsak sa lupa. Tumakbo ang mga zombie upang yakapin ang kanilang mga naghihingalong mahal sa buhay habang umiiyak. Niyakap ni Mock ang kanyang ina habang umiyak si Mek kay Pen. Matapos mag-atubili, nagpasya si Mek na kagatin ang kanyang nobya upang panatilihin itong buhay sa pamamagitan ng pagbabago nito. Sa sandaling iyon, pinindot ni Nakamura ang isang button upang iangat ang isang nakatagong kulungan mula sa ilalim ng mga dahon at ikulong ang lahat ng zombie. Habang isinasara ng isang sundalo ang kulungan, kinagat din ni Mek ang kanyang ina, ngunit huli na ang lahat at hindi na siya nagbago. May isa pang zombie ang kumagat sa sundalong naglalok kaya tumakbo ito pabalik sa kanyang grupo. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang sundalo at sinubukang umatake sa task force. Agad na hinugot ni Nakamura ang kanyang espada at tinaga ang leeg nito upang mapatay. Patuloy na inuuga ng mga zombie ang kulungan sa galit, at dahil sa lakas ni Mek, nabasag ang kandado. Nakalabas ang mga zombie at inatake ang task force, at di nagtagal ay dumami ang mga nilalang mula sa mga nakagat na sundalong Hapones. Sa takot, naghagis si Nakamura ng 2 granada at nakapatay ng ilang zombie, ngunit karamihan ay nakatakas. Sa kagubatan, unti-unting nasasanay si Pen sa pagiging zombie. Ibinunyag ni Mek na ninakaw niya ang isang espada mula sa isang patay na sundalo at sinabi niyang nais niyang maghayganti habang nangangitim ang kanyang mga mata. Nagbigay siya ng talumpati upang hikayatin ang ibang zombie, ngunit nag-alala si Mock nang sabihin niyang kailangan nilang gumawa ng mas maraming zombie para sa kanilang grupo, dahil ayaw niyang may ibang taong magdusa tulad nila. May isa pang zombie ang tumutol at sinabing nawalan siya ng kapatid sa pagsabog, kaya ang paghihiganti ay magdudulot lamang ng mas maraming kamatayan. Hinawakan ni Mek ang espada upang parusahan siya, ngunit sumingit si Pen bilang panangga at napatay. Sumigaw si Mock sa sakit at lungkot, ngunit walang reaksyon si Mek. Pinatay lamang niya ang isa pang zombie at sinabing may plano siya. Kinabukasan, nagising si Mock at iniisip ang kanyang pamilya at ang lahat ng nangyari sa nakaraang mga araw, hindi makayanan ang dami ng emosyon. Bigla niyang nakita ang isang hallucination ng kanyang pamilya at nagsimulang maging abo ang kanyang katawan. Ngunit nang maalala niyang tinawag siya ng kanyang kapatid na duwag na hindi lumalaban para sa anumang bagay, muli siyang bumalik sa anyong zombie. Sa base, pumasok si Nakamura sa tent ni Kaido at binaril ito sa ulo. Pagkatapos, hinanap niya ang mga tala ni Kaido at natuklasan na mahina ang mga zombie sa apoy, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kunin ang flamethrower. Ilang sandali pa, sinusundan ni Nakamura at ng kanyang mga sundalo ang ilang zombie sa kagubatan.
Nauwi ang habulan sa isang kuwebo kung saan nagulat sila sa libu-libong alitaptap. Biglang naglaho ang mga ito at ginamit ng mga zombie ang dilim upang umatake. Agad na nagpaputok ang mga sundalo, ngunit hindi sapat ang bala upang patayin ang mga zombie kaya mabilis silang nalapitan at kinagat isa-isa. Nang gumamit ng flamethrower ang isang sundalo, napilitan ang mga zombie na umatras kaya nagpatuloy ang habulan. Natagpuan ng task force ang mga zombie na kumakain ng isa nilang kasamahan, kaya muli silang nagpaputok habang tumatakbo papunta sa isang makitid na daanan. Sinundan sila ng mga zombie at isa-isang napatay ang mga sundalong Hapones nang walang awa. Ang tanging nakaligtas ay si Nakamura, na tumakbo hanggang sa madapa sa isang putikan. Agad niyang tinakpan ng putik ang kanyang buong katawan at sumando sa pader. Nang dumating ang mga zombie, hindi siya napansin at nagpatuloy lamang ang mga ito. Dahan-dahan siyang kumilos upang magplano ng biglaang pag-atake, ngunit isang alitaptap ang lumitaw at ibinunyag ang kanyang kinaroroonan. Bumalik ang mga zombie upang umatake. Sinubukan ni Nakamura na gamitin ang flamethrower, ngunit hindi ito gumana dahil barado ng putik. Habang kinakagat siya ng mga zombie, nagsimulang magbago ang mga patay na sundalong Hapones. Di nagtagal, naging zombie na rin si Nakamura. Kasabay nito, dumating si Mok at nakita ang flamethrower sa lupa. Nang tangkain ng mga tay na zombie na lumabas sa kuweba, nakita nilang hinaharangan ni Mok ang daan. Umiiyak si Mok para sa kanyang kapatid at mga kasama, na nagpagising sa alaala ni Mek. Bumalik sa normal ang kanyang mga mata at sumaludo siya kay Mok, na gumamit ng flamethrower upang sunugin silang lahat. Dumating din si Nakamura at ang task force sa bungad ng kuweba matapos silang magbago. Agad silang sinugod ni Namek upang ipakalat ang apoy upang sabay-sabay silang mamatay. Matapos maalala ang kanyang mga kaibigan sa huling pagkakataon, tumalon si Mok upang harapin ang kanyang katapusan. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas marami pang ganitong video. Salamat sa panonood.